Welcome sa Juan Tamad Recap. Warning. Spoilers ahead. Enjoy the movie. Sa pagsisimula ng pelikula, 8 examinee ang naghahanda sa pagsusulit para sa isang profitable corporate job. Ilan sa mga examinee ay minomotivate ang kanilang sarili habang ang iba naman ay nag-aayos ng kanilang pananamit bago pumunta sa examination hall. Ang lugar ay medyo madilim. Nakahanda na ang bawat upuan. Mayroon ding mga kamera na susubaybay sa mga mag-e-exam. Pagkatapos makaupo ng mga examinee, pumasok na ang mga gwardya na siyang lalong nagpakaba sa kanila. Isang lalaki ang nagpakilala bilang the invigilator. Inihayag niya na kung makakapasa sa exam ang mga ito, makakamit nila ang pinapangarap nilang trabaho. Ipinaliwanag niya rin ang patakaran. Hindi sila pwedeng makipag-usap sa mga gwardya at sa invigilator. At kapag sinira nila ang kanilang papel, sinadya man o hindi, at kapag umalis sila ng walang dahilan, agad silang madi-disqualified. Meron lamang silang 80 minuto para kumpletuhin ang pagsusulit. Tinanong sila ng invigilator kung may katanungan pa ba ang mga examinee. Dahil sa walang sumagot, sinimulan niya ng pindutin ang orasan at umalis. Pagtingin ng mga examinee sa kani-kanilang mga papel, nakita nila na blanko ito. Nagtinginan ng bawat isa at nagtataka. Dahil sa tumatakbo ang oras, ang bawat isa ay kinakabahan at hindi nila alam ang gagawin. Ang examinee number 2 ay nagsimulang magsulat sa papel. Isinulat niya kung bakit siya karapat-dapat sa trabaho. Nag-zoom in ang camera sa kanyang sinusulat, dahilan para palabasan siya ng isang gwardya. Dahil nilabag nito ang isa sa rules na huwag sisirain o guguhitan ang papel. Nagmakaawa naman ito na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Ngunit sinarado na ng gwardya ang pinto. Maya-maya pa, napagtanto ni number 5 ang patakaran na hindi sila pwedeng makipag-usap sa invigilator at sa gwardya. Ibig sabihin, pwede silang makipag-usap sa isa't isa. Sinabi niya sa mga ito na kailangan nilang magtulungan para malaman kung ano ang katanungan. Pinag-usapan pa ng grupo ang ilang mga paraan paano may pasa ang pagsusulit, ngunit lahat sila ay nalilito. Samantala, si examinee number 1 naman ay hindi nagsasalita. Sinabi naman ng isang lalaki na ipakilala nila ang kanilang sarili. Ngunit nagmungkahi si number 5 na ibigay nila ang pangalan ng kanilang mga alagang hayop upang hindi maihayag ang totoo nilang pagkakakilanlan. Agad niyang tinawag si examinee number 1 bilang deaf dahil sa kanina pa ito hindi nagsasalita at parang walang naririnig. Nagpakilala naman ang iba bilang brown, black, at white, na ayon sa kanilang mga lahi. Ang mga babae naman ay tinawag na blonde, brunette, at dark, na ayon naman sa kulay ng kanilang buhok. Pagkatapos, nagmungkahi si White na tumayo sila sa kanilang upuan dahil wala namang patakaran ukol dito. Kaya tumayo ito, nanatili naman ang mga gwardya. Ibig sabihin, pwede silang gumalaw ng malaya. Paniwala naman ni Brunette na nakasulat ang tanong sa papel gamit ang invisible ink o watermark. Sumang-ayon naman ang lahat dito at sinabukang alamin kung paano nila mababasa ito. Tumayo si Brunette at ginamit ang ilaw sa room. Nagbabaka sakali na meron siyang makikita sa papel. Ngunit pagtingin nito ay wala itong nakita. Pinilit niya pa rin ang bawat isa na tingnan ang kani-kanilang mga papel. Sa paniwala na marahil isa sa kanilang papel nakasulat ang tanong. Ginawa naman ito ng iba maliban kay Def. Kaya kinuha ni White ang kanyang papel at tiningnan ito sa ilaw. Ngunit wala rin itong nakita. Nagmungkahi si Black na baka sakaling makita nila ito kung gagamit sila ng UV rays o X-rays. Naghanap sila sa ibang parte ng room kung mayroon pa bang ibang klase ng ilaw silang makikita. Samantala, si Def naman ay hindi umiimik at walang ginagawa. Nakakita si Blonde ng emergency light sa gilid. At dahil wala itong switch, pinaplano nilang basagin ito para gumawa ng emergency light. Sinabi naman ni Brown na delikado ang gagawin nila, kaya pinagbotohan na lang nila ang kanilang plano. Pagkatapos, nakapagdesisyon ang lahat na gawin ang plano. Sinimulan nilang basagin ang mga ilaw at bigla itong nagkulay asol. Ang bawat isa ay nakatingin sa kani-kanilang mga papel, maliban kay Def. Nadismaya silang muli nang walang makita ang mga ito. Sinabihan sila ni Brunette na tanggalin ang unang layer ng strip light na maaaring makapagbigay ng UV rays. Binasag ng isang babae ang strip at nagsimulang umilaw ng panibagong kulay. Ginawa nilang muli ang proseso ngunit dismayado na naman sila dahil sa wala pa rin silang nakita. Mayroon na lamang silang 60 minuto. Nagmungkahi muli si White ng panibagong ideya. Ayon sa kanya, pwede nilang gamitin ang papel ni number 2 dahil sa disqualified na rin naman ito. Sinulat-sulatan ni White ang papel gamit ang lapis ngunit wala pa ring question na nakita. Pagkatapos ay pinunit niya ito para pag-eksperimentuhan, tapos ay inihiyan sa pagbabaka sakaling makita ang question sa tubig. Ngunit lahat ng ito ay hindi gumana.
Nagtalo si Black at White habang dinidiskas kung ano ang susunod nilang gagawin. Ngunit napahinto sila nang marinig nilang umiiyak si Def. Nalaman nilang hindi naman pala talaga ito bingi. Tinanong niya sila kung may nakikita ba daw sila sa papel. At sinabi nito na ang papel ay sumasalamin sa kanilang pagkatao. Hindi nila siya pinansin at nagpatuloy sila sa pag-uusap ng mga ideya. Natahimik ang lahat nang magmungkahi si Brown ng sarili niyang ideya. Sinabi niyang hindi talaga sila nag-e-exam, kundi sila ay nasa betting show kung saan ang mga board member ng kumpanya ay tumetaya kung sino sa kanila ang sasabog sa matinding pressure. At para sa kanila, entertainment lang ang lahat ng ito. Nagsalita din ang iba sa kani-kanilang mga opinyon. Sinabi ng ilan na ang invigilator ang nasa likod nito. Ang iba naman ay ang CEO, ngunit sinabi ni Dark na walang sino man ang nanonood sa kanila lalong-lalo na ang CEO dahil nakatutok daw ito sa kumpanya. Tinanong naman siya ni Brown paano niya nalaman ang tungkol sa CEO, inamin niyang dati na siyang empleyado sa kumpanya ngunit nagpa siya itong mag-exam para sa mataas na posisyon. Maya-maya pa, sinabi ni Black na bawat isa sa kanila ay walang nakakaalam tungkol sa kumpanya. At dahil din sa sinabihan sila na bawal silang magtanong, ngunit sumagot si Dark na ina-applyan nila ang isang sikat at multi-million pharmaceutical company na tinatawag na B-Rug. Ilang taon na ang nakalipas nang umusbong ang pandemya, ang kumpanyang ito ang unang nakahanap ng lunas sa sakit. Dagdag pa ni Dark na ang kita ng kumpanya sa isang taon ay aabot sa $2 bilyong. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, pinuntahan ni Brunette ang gwardya at kinuha ang lighter. Plano nilang sindihan ang fire alarm. Umakyat si Brunette sa upuan ngunit hindi niya ito maabot. Binigyan naman siya ni White ng papel at sinindihan ito upang matrigger ang fire alarm. Pagkatapos, tumigas na ang tubig ngunit wala pa ring nangyayari sa papel. Nagulat siya nang bigla siyang kinuha ng mga gwardya. Yun pala, ang papel na sinindihan niya ay kanya. Naisahan pala siya ni White. Pinalabas na ng gwardya si Brunette. Galit na galit naman si Black sa ginawa ni White at susuntukin niya na sana ito, ngunit biglang nagpatay ang ilaw. Napagtanto ng grupo na voice-activated pala ang room. Umiyak muli si Def. Nilapitan naman siya ni White at binuli niya ito. Sinabihan niya itong kainin ang sarili niyang papel. Dahil dito, kinuha siya ng mga gwardya at pinalabas. 5 na lang sila ang natitirang examinee. Sinabi ni Black kay White na napakasama nitong tao. Ngunit sumagot naman si White na dapat daw ay pasalamatan pa siya. Sa sobrang pagkagalit ni Black, sinuntok niya ito at nawalan ito ng malay. Agad nila itong tinali sa upuan. Maya-maya ay nagising na si White. Nakiusap siya na pakawalan siya dahil kailangan niya ng inumin ang kanyang gamot. Hinanap ni Black sa kanyang bulsa ang gamot ngunit wala naman itong nakita. Kaya naisip ng grupo na gumagawa lang ito ng paraan para pakawalan siya. Biglang nangisay si White at inaakala pa rin nila na umaarte lang ito. Ngunit maya-maya, sinubukan nilang hanapin ang gamot. Nagsuspecha si Dark kay Brown na ito ang kumuha at napatunayan naman niyang siya nga. Idinikit niya ito sa ilalim ng kanyang mesa gamit ang bubble gum. Nang ipapainom niya na ito kay White, agad itong itinapon ni Brown at nahulog sa vent. Biglang kinausap ni Dark ang camera at humingi ng tulong sa invigilator. Ngunit nakalimutan niyang isa pala ito sa mga pinagbabawal na rules kaya pinalabas siya ng gwardya. Pagkatapos, nakuha ni Blonde ang gamot gamit ang hairpin at nailigtas niya si White. Pinakawalan na rin nila ito. Nang makarecover si White, sinabi niya sa kanila na wala talagang tanong at sagot sa exam. Dahil ang totoong kasagutan para sa kanya ay kung sino ang matitira hanggang sa huli. Naniwala naman ang iba sa kanya. At bago pa sila makagawa ng aksyon, tumakbo si White sa gwardya para kunin ang baril nito. Mabuti na lang ay naabutan siya ni Black at nakuha nito ang baril. Nag-agawan ang dalawa sa baril at naagaw naman ito ni White. Ngunit nang babarilin niya na si Black, napagtanto niyang ang baril ay nangangailangan ng fingerprint. Agad niyang pinuntahan ang gwardya at ginamit ang kamay nito. Pinagbantaan niya ang bawat isa na umalis na sila ng kusa sa silid upang siya na ang manalo. Hindi na nag-atubili si Brown at kusa itong lumabas ng silid. Ang takot na si Blonde ay dahan-daang naglakad, ngunit bigla siyang sumigaw ng lights off kaya nagpatay ang ilaw sa silid. Dahil sa hindi makita ni White si Black, binaril niya ang kahit saang sulok ng silid. Sa kasamaang palad, nang bumalik muli ang ilaw, nakahiga na si Black sa sahig dahil tinamaan pala ito ni White. Nakita ni White ang paa ni Blonde na nasa loob pa ito ng silid. Babarilin niya na sana ito ngunit napansin niyang ubos na pala ang oras. Pumunta si White sa camera at sinabi sa invigilator na siya ang nanalo sa kompetisyon. Pinuntahan siya ng gwardya at pinakita sa kanya ang oras. Nagulat ito dahil may 20 segundo pa pala ang natitira, na ang ibig sabihin ay disqualified siya dahil nakipag-usap ito sa invigilator.
Pagkatapos ay pinakita na pinalitan pala ni Def ang oras habang nagkakagulo sila. Sa huli, ang tanging natitira ay si Blonde. Pinulot niya ang salamin ni Def. Ginamit niya ito at nakita niya sa papel ang nakasulat na question 1. Pumasok si Def sa silid at inilantad niya kay Blonde ang tunay niyang pagkatao. Siya pala ang CEO ng kumpanya. Pumasok na din ang Invigilator. Inalok niya si Blonde bilang CEO secretary, ngunit tinanggihan ito ni Blonde sa kadahilan ng ayaw niyang magtrabaho sa isang kumpanya na pumapatay ng tao. Inihayag ng Invigilator na hindi talaga patay si Black, at ang bala na tumama sa kanya ay may lamang capsule na kayang pagalingin agad ang anumang sugat. Dagdag niya pa na isa itong medical medicine na kamakailan lang nagawa ng kumpanya. May kakayahan itong pagalingin ang kahit na anong sakit. Nagtapos ang kwento ng kinamayan ni Blonde ang CEO at buong tinanggap ang trabaho.